Outrageous Rainy Day Blues. Magandang hapon, ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman si Bing Formento. Ihahatid namin sa inyo ang isa na namang edisyon ng IBC Express Balita sa hapong ito. Sa ating top stories, Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dumating na sa bansang Japan. Usaping pang-ekonomiya magiging sentro ng kanyang pagbisita. Presensya ng mga miyembro ng teroristang grupong Jemaah Islamiyah sa Sulu, kinumpirma ng isang opisyal ng US Forces. Libo-libong kilo ng sibuyas na sabat ng Bureau of Customs. At inanunsyong pagtataas ng sahod ng mga empleyado ng gobyerno, ipapatupad na sa isang buwan. Dumating na si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa bansang Japan. Sa sentro sa ekonomiya ng bansang Pilipinas at Japan ang pagbisita ng Pangulo doon. Ang detalye nito sa Express Balita ni Maricel Halili. Pasado alas 7 kagabi nang dumating ang Pangulong Gloria Arroyo sa Narita Airport sa Tokyo, Japan para sa 4 na araw na working visit. Kasama ng Pangulo at ni Unang Ginoo Miguel Arroyo, sina Foreign Affairs Secretary Alberto Romulo, Finance Secretary Margarito Teves, Trade Secretary Peter Favela, Socio-Economic Planning Secretary Ralph Recto, Press Secretary Serge Remonde, Senator Miriam Santiago, Senator Edgardo Angara at iba pang mga miyembro ng mababang kapulungan. Pangunahing layunin ng Pangulo sa pagbisitang ito ang mapag-usapan ang estadong pang-ekonomiya ng Pilipinas at Japan at ang pagpapatupad ng Japan-Philippines Economic Partnership Agreement o JPEPA na niratipikahan noong Marso. Hihikayatin din ng Chief Executive ang mga Japanese investor na mamumuhunan sa Pilipinas. Sa ngayon, ang Japan ang ikalawa sa pinakamalaking trading partner ng bansa. Nakatakda ring lagdaan ang 2 Official Development Assistance o ODA loan packages na nagkakahalaga ng $456 million. Kinabibilangan nito ng Agricultural Credit Support Project na nagkakahalaga ng $148 million at ang Logistic Infrastructure Development Project na nagkakahalaga ng $308 million. Inaasahan na sa pamamagitan nito ay 53,000 bagong hanap buhay ang maipagkakaloob sa mga manggagawang Pinoy. Ako si Maricel Halili, Nagbabalita Express. Ipapatupad na sa isang buwan ng inanunsyo ng Malacanang na pagtaas ng sahod ng mga empleyado ng gobyerno. Ayon kay Executive Secretary Eduardo Ermita, 18.4 billion pesos ang pondo na inilaan ng gobyerno dito. Nagbabalik si Maricel Halili. Simula sa susunod na buwan ay bibigyan ng aumento sa sahod ang mga empleyado ng gobyerno. Ito ay matapos lagdaan kahapon ng Pangulong Gloria Arroyo ang Executive Order No. 811 na naglalaan ng 18.4 billion pesos para sa karagdagang sweldo ng mga government employee. Mula ito sa 2009 General Appropriations Act at sa mga ipon ng iba't ibang kagawaran ng gobyerno. Sa kabuuan ay unti-unting tataas ang sweldo ng mga manggagawa ng 50% sa susunod na 4 na taon. Sakop ng kautosang ito ang lahat ng civilian personnel sa sangay ng ehekutibo, lehislatibo at hudikatura, constitutional commissions, state university and colleges, government-owned or controlled corporations, government financial institutions at local government units. Patungkol naman sa aumento sa sahod ng Pangulo ng Bansa, Pangalawang Pangulo at mga miyembro ng Kongreso, nilinaw ni Executive Secretary Eduardo Ermita na ipapatupad lamang ito oras na matapos na ang termino ng mga opisyal na kasalukuyang nakaupo sa pwesto. Layunin ng nasabing EO na hikayatin ang mga magagaling na manggagawa na magtrabaho sa public sector. Ako si Maricel Halili, Nagbabalita Express. Sa ibang balita, isang miyembro ng varsity team ng University of the Philippines ang iniulat na nagpositibo sa AH1N1 virus. Ayon kay UP Diliman Vice Chancellor for Student Affairs, Betsy Enriquez, hindi naman nag-abroad ang naturang estudyante at posibleng dito lang nakuha ang virus.
Tiniyak din ni Enriquez na naka-quarantine na ang buong varsity team pero sa kabila nito, hindi pa rin daw magsususpindi ng klase. Sinasagawa na raw na eskwelahan ng mga panuntunan ng Department of Health at mayroon silang sinusundang protocol para maibsan ang epekto ng AH1N1. 149 na bagong kaso ng AH1N1 virus sa Pilipinas ang nakarecover na at pinauwi sa kanila tahanan. Ayon kay Health Yusek Mario Villaverde, sa kabuuan ay maabot na sa 242 ang bilang ng recoveries mula sa 344 na kaso. Ani Villaverde, bagamat lumalaki ang bilang ng mga dinadapuan ng virus, ay hindi pa kailangan ng karagdagang pondo para dito. Sa ngayon ay may 93.5 million pesos na pondo mula sa Calamity Fund ang Department of Health, pero 50 hanggang 60% pa lang dito ang nagagamit. 100% of all the cases that we observe here in the Philippines, mild lang itong sakit na to, no? Para lang itong yung regular na trangkaso. Iginiit naman ng Department of Health na hindi pa kailangan magdeklara ng public health emergency sa kabila ng patuloy na pagdami ng mga kaso ng AH1N1 sa bansa. Paliwanag ni Health Secretary Francisco Duque, karamihan naman sa mga ito ay mild cases lamang. Umabot na sa higit 300 ang bilang ng mga natamaan ng H1N1 virus sa Pilipinas. Ang mga edad umano ng mga natamaan ng virus ay mula 2 hanggang 62 taon. Ilan sa mga lalawigan na may kumpirmadong kaso ng H1N1 ay Nueva Ecija, Pampanga at Bulacan. Sinabi ni dating Justice Secretary at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Raul Gonzales na hindi siya nasabihan sa schedule ng kanyang panunumpa bilang bagong legal advisor sa Malacanang. Paliwanag ni Gonzales na hindi siya nakadalo sa oath-taking dahil hindi siya naabisuhan hinggil dito. Hihintay na lamang daw niya ang pagbalik ni Pangulong Arroyo sa bansa para sa panibagong petsa ng kanyang oath-taking. Ayon naman kay Executive Secretary Eduardo Ermita, bibigyan naman si Gonzales na ibang araw para sa panunumpa nito. Iginit ngayon ng dating unang ginang Imelda Marcos na pag-aari ng kanilang pamilya ang mga alahas na sinikwestro ng gobyerno sa kanila. Ayon sa dating unang ginang, may mga dokumento siyang inipon na magpapatunay na hindi nakaw ang naturang mga alahas. Binigyan din rin niya na totoo ang kanyang pahayag noon na siya ay naghihirap na. Katunayan nga raw ay tanging sa pensyon na lamang ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na kumukuha siya ng kanyang kinabubuhay sa ngayon. Criminal daw, according to my government, I had to have a bail and a bond of 750,000. Wala naman akong ganyan 750,000. Kinuha ko po yung iniipon-ipon ko at hindi ko ginagalaw na pensyon ni Marcos bilang isang sundalo. At marami pang express balita sa aming pagbabalik. Sa unang pagkakataon ay kinumpirma ng isang opisyal ng Puwersa ng Estados Unidos ang presensya ng mga miyembro ng grupong Jemaah Islamiyah sa Sulu. Sinabi ni US Joint Special Operations Task Force Philippine Commander William Coltrop na ilang mga kasapi ng teroristang grupo ang nasa Sulu ngayon. Subalit hindi naman ipinaliwanag ni Coltrop ang ilang detalye tungkol sa mga JI members at kung paano nila nakuha ang impormasyon.